Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap bilang unang hostile witness si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Alamin ang kanyang personal na buhay at ang kontrobersyang kinakaharap niya ngayon. The Philippine Showbiz List presents. Sino si Gina Acosta? Ang witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Si Gina Fuerzas Acosta, na ipinanganak noong May 15, 1965, ay isang government official na nagsilbi bilang Staff Officer 4 sa Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Nagtapos si Gina ng kursong Customs Administration sa MATS College of Technology sa Davao City. Gayunman, hindi siya kumuha ng licensure examination para sa naturang kurso. Napag-usapan din ang kanyang kwalifikasyon kaugnay ng kanyang naging tungkulin bilang Special Disbursing Officer o SDO. Inamin ni Gina na wala siyang natanggap na training para sa confidential operations. Gayunman, iginiit niyang hindi tahasang nakasaad sa mga umiiral na alituntunin na kinakailangang magkaroon ng naturang training ang isang Special Disbursing Officer. Bago siya napabilang sa Office of the Vice President, matagal nang nagtrabaho si Gina sa Davao City Government noong panahon ng pagiging mayor ni Sara mula 2016 hanggang 2022. Dati niyang hinawakan ang posisyong Supervising Administrative Officer sa ilalim ng Budget Control and Project Monitoring Division ng Davao City Budget Office. Nang mahalal si Sara bilang Vice President noong 2022, lumipat si Gina sa Office of the Vice President sa Mandaluyong at nagpatuloy sa paglilingkod bilang government employee. Gina holds a crucial role in Sara's office. Itinalaga si Gina bilang Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President sa ilalim ni Sara. Bilang SDO, siya ang itinalagang opisyal na otorisadong mag-disburse ng confidential funds ng tanggapan. Noong December 2022, iniulat na nag-withdraw si Gina ng 125 million pesos na confidential funds mula sa isang sangay ng Land Bank sa Shaw Boulevard, Metro Manila. Ayon sa mga naging ulat at testimonya sa mga pagdinig, inilagay ang pera sa mga duffel bag sa tulong ng security personnel. Naging sentro ng pagsusuri ang naturang malaking cash withdrawal dahil sa bilis at paraan ng paggastos sa confidential funds. Dahil dito, isinailalim sa pagsusuri at investigasyon ang paggamit ng pondo ng Commission on Audit at ng House of Representatives. Sa pagsapit ng August 2024, naglabas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance para sa 73.2 million pesos mula sa unang 125 million pesos na confidential at intelligence funds. Samantala noong November 2024, kasama si Gina at 6 pang staff ng OVP sa isang position paper na humihiling sa House Committee on Good Government na wakasan ng investigasyon kaugnay ng paggamit ng pondo ng kanilang tanggapan. Kalaunan si Gina at 3 pang OVP staff ay idineklarang in contempt dahil sa hindi pagdalo sa mga legislative inquiry. Naglabas din ng arrest order kaugnay nito. Gina served as the first hostile witness in Sara's impeachment trial. Si Gina ay humarap bilang kauna-unahang hostile witness sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Sara. Sa pagtatapos ng kanyang testimonya noong August 24, 2026, naging sentro ng pagdinig ang kanyang mga pahayag tungkol sa confidential funds, acknowledgement receipts, paggamit ng mga alias, at paghawak ng malaking halaga ng cash. Isa sa mga pinakatumatak na bahagi ng Day 17 ang pagiging emosyonal ni Gina nang tanungin siya ni Senator Judge Amy Marcos tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa na sumasailalim sa gamutan sa Davao. Napaiyak si Gina at binigyan siya ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero ng ilang minuto upang makapagpahinga bago ipinagpatuloy ang pagdinig. Sa redirection examination, sinabi niyang umuwi siya sa Davao 2 linggo bago ang pagdinig upang dalawin ang kanyang asawa. Samantala, naging mahalagang bahagi ng kanyang testimonya ang mga acknowledgement receipts na ginamit kaugnay ng confidential funds. Kinumpirma ni Gina na ang ilang pangalan ng mga benepisyaryong nakalagay sa mga dokumento ay mga alias lamang at hindi tunay na pangalan. Inamin din niyang wala siyang sariling paraan upang beripikahin kung sino talaga ang tumanggap ng pera at umaasa lamang siya sa impormasyong ibinibigay sa kanya ni Colonel Raymond Lachica na nagsilbing security chief ng OVP. Napag-usapan din sa paglilitis ang paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad gaya ng tree planting.
Ipinaliwanag ni Gina na maaaring kailangan ng surveillance at security preparations bago ang isang event na dadaluhan ni Sara. Gayunman, kwestiyon ito ng prosecution at ipinakita ang isang tree planting activity ni Sara noong August 13, 2026 na isinagawa kahit walang confidential funds ng OVP para sa taong yon. Sa isa pang bahagi ng pagtatanong, binalikan din ang dating tungkulin ni Gina sa Davao City Government noong panahon na mayor pa si Sara. Gayunman ilang ulit niyang sinabi na hindi niya maalala ang mga partikular na detalye tungkol sa mga naturang transaksyon. Sinuri rin ng prosecution kung maaaring naging dahilan ang pagsunod ni Gina sa mga pinag-uutos sa kanya kung bakit siya itinilagang SDO sa Davao City at kalaunan ay sa OVP. Hindi niya maipaliwanag kung iyon ang naging batayan ng kanyang pagkakatalaga at sinabi niyang hindi niya alam. Iginiit lamang niyang ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang SDO. Question din ang kanyang kakayahan bilang opisyal na pinagkatiwalaan ng confidential funds. Sa kanyang naging tugon, iginiit ni Gina na may utak siya at kaya niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang SDO. Sa kabuuan, nakatanggap ang Office of the Vice President ng 500 million pesos na confidential funds mula December 2022 hanggang sa third quarter ng 2023. Ang mga isyong ito ay naging bahagi ng pagsusuri sa paggamit ng confidential funds na nauugnay sa panahon ni Sara bilang Education Secretary.